Magandang araw po sa inyong lahat. Si Doc Ben po ito. At ngayong araw ay pag-uusapan natin kung ikaw ba ay undecided. Nandun ka you're on the verge of deciding whether you want to go to medical school or not. So, nandito ako para ikwento sa iyo ang buhay ko. Hindi kita kukumbinsihin kung ano man, kung maigi ba na mag-medical school or hindi. Kukwento ko lang sa iyo kung ano ang mga expectations at ano yung mga experience ko bilang isang doktor. So, unahin lang natin na ako ay doktor sa Pilipinas. Gumraduate ako doon, medyo matagal na. And then, I worked there for close to 5 years before I have decided na iiwan nga yung bansa. So, bakit ako nagdoktor? Sa tingin ko, nagdoktor ako dahil hindi ko alam kung anong gusto ko sa buhay. Yun lang yung masasabi ko. And nung nag-college na ako, actually physics muna, BS Physics muna yung kinuha ko bago ako pumunta ng BS Zoology as pre-med. Pero even natapos ako ng pre-med na yun, wala akong plano na mag-medical school. Sabi nga ng tatay ko, marami namang paraan para ma-save yung souls ng tao, makatulong sa tao. Kasi pinagpipilian ko that time, magpastor na lang, or maging singer ng banda, or magdoktor. Pero wala talaga akong ideya, gaya ng nasabi ko, wala akong plano sa buhay ko. Talagang inaagos lang ako. Pero that time, alam ko na hindi ko kaya maging isang teacher or guro, at hindi ko rin kaya na maging isang medtech. So, I think doon nagsimula yun. Yun yung spark talaga na dahil ayoko ng ganong klaseng profession. Hindi ko kaya yung ganong klase ng profession. So, nag-decide na lang ako na pumunta ng mag-apply for medical school. Sa sarili ko, talagang dahil galing ako sa mahirap na pamilya, yung motivation para maging isang doktor ay para makatulong talaga sa mga mahihirap na katulad ng pamilya ko. Nung nag-MCAT ako or NMAT, so pumasa naman. Nung nag-a-apply na ako at merong mga interview, isa lang yung interview ko actually. Ito na yung pinunta akong medical school. Tinanong ako kung bakit gusto kong magdoktor. So, ang sabi ko doon sa panel, kasi merong 3 or 4 yatang mga attendings na nag-interview. Ang sabi ko sa kanila, gusto ko pong magdoktor dahil I want to serve humanity. Yung makatulong talaga, yun talaga yung aking motivation sa pagiging doktor. And hindi ko alam kung I was being naive that time, pero yun po yung sagot ko. And nakita ko nga na I think a couple of them were natawa, or hindi naman natawa, kung hindi talagang napangiti, So, doon ako nagsimula. And nag-aral lang ako ng husto sa medical school. Pero it was a pain dahil sabi ko nga mahirap kami. Yung tuition ko ay talagang contribution lang ng pamilya ng nanay ko, tatay ko, tsaka buong barangay. So, kung hindi man nakakatulong financially yung mga kabarangay, pinibigyan na lang ng bigas yung pamilya para instead na ibili ng pamilya ko ng bigas, napupunta na lang doon sa tuition ko. So, bilang estudyante naman, hindi naman ako magastos. Like, yung pera na pinapadala sa akin ay napupunta doon sa tuition. So, sa sarili ko, I would just save money. Kung ano man yung natitira, I would eat twice a day. Tapos, most of it really is just cup noodles para makatipid nga tayo. And yung mga medical books na hindi ko kayang bilhin, ay photocopy na lang, or I would stay sa library para makapag-aral. Yung mga kaklase ko naman, they were very helpful. Tapos tinulungan nga ako na magkaroon nga ng mga photocopies ng mga libro. So, what am I trying to drive at here? Kapag ka mahirap ka at iniisip mong maging doktor para magkapera, yes, merong pera sa pagiging doktor. Pero I think kung hindi mayaman yung pamilya mo, hindi doktor yung mga magulang mo, or may malaking business,
yung ROI, yung sinasabing return of investment sa pagdodoktor ay matagal po. Matagal siya. Unless pumunta ka ng ibang bansa tulad ng nandito tayo sa Amerika ngayon, or pumunta kayo ng UK na meron ding exam, or Australia, New Zealand kung tumatanggap sila ng mga doktor din doon. So, yun ang masasabi ko mga kaibigan. Kung gusto niyo yung pera, kung gusto niyo maging doktor dahil sa pera, yes po, pwede naman po yun. Pero mga kaibigan, sa profession po na to, ikukwento ko sa inyo, ay marami po mga challenges. And eventually, yung motivation na pera, it can only take you like a certain point sa profession na ito dahil mahirap po siya. So, ano ba yung may expect mo kapag ka nagpa-practice ka na bilang isang doktor? Ako, hindi pa naman ako katagalan na practitioner ng medicine. Pero sa Pilipinas, after graduation, nag-apply ako ng residency training, hindi ako natanggap. And nakaka-depress, syempre naaalala mo yun. Pero eventually, things worked out for me. So, i-divide ko lang siya. I would say, first 10 years after graduation, and then yung second decade ng practice mo, and then yung third decade. Kung gaano ka man katagal na mabubuhay, kasi syempre may mga aksidente or may mga po pwedeng mangyari sa buhay. So the first 10 years, I would say, ako personally, talagang na-enjoy ko siya dahil nandun yung spark na tumulong. And sabi ko nga sa inyo, nung hindi ako natanggap sa residency training, nagmo-moonlight ako. So, Metro Manila, Bulacan, Laguna, Batangas. Diyan po ako nagmo-moonlight dati. Sa Alabang, meron din mga ospital sa Alabang, mga clinic, Parañaque mostly. Pero, nandun yung talagang yung mga natutunan mo sa medical school na apply mo siya. Kaya ako tuwang-tuwa ako dahil ang dami mong natututunan. That was the first, I would say, first 5 years sa Pilipinas. And then, yung lumipat na ako ng Amerika, nandun talaga yung spark na gusto mong matuto, gusto mong ma-practice yung profession mo at makatulong ka at the same time. Parang nag-grow ka career-wise and personally dahil hindi lahat ng natututunan natin sa medical school nakikita natin na actual talaga. Marami talagang mga sakit na goes beyond textbooks. So talagang doon mo siya matututunan. Ngayon, yung second decade, sa akin, hindi ko talaga na-experience fully yun dahil unang-una, nung lumipat ako galing Pilipinas, I had to go through residency training and then fellowship training. So parang yun na yung naging second phase ng buhay ko bilang isang doktor. And matanda na po ako nung lumipat ako dito sa Amerika dahil sa mga susunod pa mga videos, ikukwento ko kung ano nangyari sa akin in between ng graduation hanggang mapunta ako dito sa US. Pero mga kaibigan, mapagod po yung residency training, mapagod po yung fellowship training. Aside from that, wala ka halos kinikita. So kung sa Pilipinas ka, nagre-residency training ka, mas mahirap dyan dahil alam ko, ang mga residente, at least at this time, kumikita ng about 18,000, 25,000 per month. Tapos syempre, tumataas yan. Pero mga kaibigan, kung single ka, okay lang siguro mabuhay sa ganun. If you have a family, if you have kids, medyo mahirap. So yun lang yung masasabi ko sa inyo mga kaibigan. Talagang yung time span ng pag-aaral, education-wise, tapos yung training, matagal and mapagod. Ngayon, pag nag-practice ka na, depende pa kung saan magpa-practice, public practice or private practice, iba rin yung dala ng pagiging doktor doon dahil unang-una, kailangan mong i-balance yung buhay mo bilang isang doktor tapos i-balance mo rin yung personal life mo. And nandun yung mental stress dito sa Amerika kasi syempre ang schedule mo dito sa US, kahit doktor ka, hindi naman namin kayang gastusin lahat dahil mahirap. Walang katulong dito, kami gumagawa lahat. Tapos, syempre may commute ka pa. Depende sa kung gaano kalayo yung ospital mo, 30 minutes, an hour. I know some people will drive to like an hour and a half para sa trabaho. So, nandun yung mental stress mga kaibigan bilang isang doktor. So, hindi lang siya, I would say, it's not a bed of roses. Marami kang pagdadaanan.
After that, pag nagkaroon ka pa ng mga anak, dagdag na naman yon na like, syempre kailangan mong palakihin yung mga babies mo, gastos na naman. At the same time, nandun yung mental stress sa trabaho mo dahil kailangan mong kargahin hindi lang yung problema mo sa bahay or kung ano man yung mga nangyayari sa buhay mo personally sa bahay, kailangan mo pang kargahin yung pasyente mo, kung ano yung problema sa ospital dahil sa management, mga co-workers mo, kailangan mo ng adjustment. Hindi perpekto yung buhay natin. At bilang isang doktor, parang nandun din yung, this is just my personal opinion, nandun yung certain, anong tawag doon? Parang may tinitignan sila. Like, you're expected to do something or act or kailangan meron kang ipakita bilang isang doktor. So, syempre, lahat ng bagay na ito kailangan mong i-adjust ang sarili mo, i-balance mo at the same time. Dahil, ganun ang buhay ganun ang buhay. Sa pangalawa, ito lang yung second point ko. Ang pagiging doktor, talagang stressful siya. So, una-una, matagal yung return of investment mo. Pangalawa, very stressful siya. Especially, habang tumatanda ka dahil nagkakapamilya ka and mga anak mo and then yung mga finances mo kailangan mo ring alagaan or tignan. Pangatlo, parang dun sa, I would say, end ng second phase, second decade or third decade, kailangan mo ring isipin talaga kung what's the next thing for me. So, wala pa naman ako sa ganong position to decide. Pero ang naiisip ko lang sa mga nakikita ko sa ibang doktor na tumanda na nga dito sa practice, na unang-una, kailangan magkaroon ka na ng hobbies, magkaroon ka na ng mga bagay na magpapasaya sa'yo, and you must prepare yourself sa retirement. Dahil mga kaibigan, sige, doktor ka nga, pero hindi naman buong buhay mo magiging doktor ka. Like, dito sa Amerika, 60, 65 years old, you have to retire. So, kung yung buhay mo ay naibigay mo lang dun sa pagtatrabaho sa ospital or dun na umikot yung buhay mo sa pagiging doktor, tapos tumigil ka na nga, parang, I would say some of them, like a couple of people I know, merong certain emptiness sa buhay nila dahil binuhos mo na yung buhay mo doon, tapos meron pang certain leg, like a certain amount of time na kailangan mo talagang mabuhay bilang isang tao at hindi lang isang doktor. Pero mga kaibigan, mahirap mag-decide kasi syempre mahabang panahon at buhay mo talaga itong pag-uusapan natin. Doon sa buhay ko, wala nga akong decision, sumama lang ako sa Agos. I would say na yung pagiging isang doktor ay very rewarding. May panahon po sa Pilipinas na nagsilbi ako bilang isang pro bono charity doctor. Nagtrabaho po ako. Hindi ako nagtrabaho, like tumulong po ako sa isang community na wala talaga silang means na magbayad. So, I work with that community for close to 4 or 5 years habang nasa Pilipinas ako. So, nagmo-moonlight ako. Pagkatapos kung ano man yung kinikita ng moonlighting ko, binibili ko ng gamot or kung ano man yung pwede kong itulong doon sa community. Ganun po yung buhay ko sa Pilipinas. And up until now, may mga nagre-reach out pa rin at nagpapasalamat nga dahil sa kung ano man po yung tulong na naibigay ko sa kanila that time. So, ito po yung mga bagay na nagpapasaya sa akin. Like, pakiramdam ko meron akong nagawang mabuti sa mundo dahil at that certain phase or point in my life ay may nagawa ako without even thinking about it. Dahil parang that time, sabi ko lang, sige, tutulong ako, total doktor naman ako. Ito yung mga bagay talaga, mga kaibigan, na feeling ko, pakiramdam ko na kapag may sakit na ako or I'm in my deathbed, ito yung mga bagay na iisipin ko, and I would say na life is or was worth it. Dahil nga nakatulong tayo bilang isang doktor.
At mga kaibigan, kahit nagpa-practice na tayo dito, may mga pasyente talaga na nakakaalala. Especially tayo mga Pilipino na doktor dahil matindi nga yung karisma natin. Siguro dahil natutunan natin yung pagiging malambing sa Pilipinas and yung mga medical schools din talaga magaling silang magturo sa atin how to build that rapport, kung paano tayo makipagkaibigan sa mga pasyente or paano tayong makipag-usap sa kanila at alagaan sila. Doon tayo, I think, nakikilala bilang isang doktor na Pilipino. Pero, pagka may mga nakakaalala sa atin ganyan, at, like, they either tell nurses, oy, si ganitong doktor, kumusta, or ganon. Sumasaya po tayo sa ganon dahil nga, again, parang may nagawa tayo sa mundo and yung ating pong profession ay nagamit talaga natin para matulungan yung ibang tao. Kasi it's a cliche nga, no? Pero I believe na nabubuhay po tayo para makatulong sa ibang tao. So yan mga kaibigan, ano pa bang makukuha mo sa pagiging isang doktor? Yung pera po, dadating yan eventually. And I think yung mga kabatch ko na gumraduate at nauna nag-practice sa Pilipinas, sa mga panahon na ito, mas malaki pa po yung sweldo nila sa akin kumpara dito sa US, ano? And at least, like, 2 of them are telling me na mas malaki nga yung sweldo nila bilang subspecialist sa Pilipinas compared sa akin dito. But it's okay, I'm happy for them, I'm happy for everyone. Pero sinasabi ko sa'yo, kung gusto mo ng pera, yes, dadating. Meron ngang pera ang doktor. Hindi lang yung ganong kabilis. Like, it needs time. Kailangan niyo po talagang establish yung sarili niyo bilang isang doktor sa community, sa hospital, and then you slowly build up your wealth. So, hindi naman po biglaan talaga yung mayaman unless pinanganak na po tayo sa isang mayamang pamilya na meron po tayong cushion, meron po tayong fallback in case na nangangailangan tayo financially. Pero ito po, ang sinasabi ko, this is coming from someone. Ako po ay galing sa isang mahirap na pamilya. So, I know, sa Pilipinas sasabihin, nagdoktor, mahirap ka pero nakapagdoktor ka. Totoo po yan mga kaibigan, Like, kumpara sa karamihan talaga, I would say mas mahirap sa akin. Pero yung aking pong pag-aaral, yung college ko po ay mostly scholarship po yun. Yung aking pong medical school naman, pinagtulungan lang talaga ng pamilya ng nanay ko at saka tatay ko para, yun nga, mabayaran yung tuition at may survive. Yan po mga kaibigan. Isipin po ninyo ang pagdodoktor, kung pera ang habol ninyo, matagal. Kung gusto ninyo makatulong sa kapwa, pagpatuloy po ninyo yan. Ako po, ipagpapatuloy ko itong doktor na ito, pagdodoktor, dahil unang-una po, nag-i-enjoy ako. Yes, mentally stressful po siya dahil nga, gaya ng nasabi ko, kailangan mo talaga yung balance, yung trabaho at saka pamilya. And hindi naman perpekto yung araw, dahil talaga may mga bagay na nangyari. That's just part of life. So, okay lang yun. Talagang masasanay ka rin. And you just have to accept na hindi mo talaga kayang baguhin ang lahat ng bagay, but you can always, how do you say that? You can always control how you react to those things. So, kada araw lang po, kada moment, yun lang po, mabubuhay lang po tayo doon for every moment, every day. Hindi natin kayang kontrolin yung future, hindi na natin pwedeng galawin yung nakaraan. But, pwede po tayong mag-react in a positive way sa kung ano man yung nangyayari sa buhay natin ngayong araw. So, yun lang po, sana meron po kayong napulot na points dito sa kwento ko. And kung kayo man po ay desidido na magdoktor, nandito po ako, I would support you. Kung may mga katanungan kayo, just send me a message. Nasa Facebook rin po ako. And kung kayo po ay pinipilit lang or you're under duress ng pamilya or kung ano man yung sitwasyon na parang tinutulak kayong pumunta ng medical school at sa puso ninyo ay parang hindi kayo sigurado, pag-isipan niyo po yun dahil pagka nagdoktor po kayo, you have to commit your life, your time, your money, and your, syempre, mental health na rin masasabi ko sa pagiging isang doktor. Yun lang po, kung may mga katanungan kayo, I would be here.
At maraming salamat po sa pakikinig at sa panonood. Mag-iingat po tayong lahat.